Ang nakaraan mula sa The Baker King. Ano bang hinahanap mo dyan? Yung certificate and stocks. Hindi ko alam kung saan tinago ni President. Roman, nababaliw ka na ba talaga? Nakaratay siya at hindi ko alam kung kailan siya magigising. Tapos yan ang iniisip mo? Habang may sakit nga ang Presidente, dapat natin makuha ang dokumentong yon. Baka nakakalimutan mo. Nakarehistro panganin na lalaki si Takbo. Hindi si Matthew makikinabang. Kung hindi si Takbo. At dapat natin pigilan yon. Takgo, kung sakaling may mangyaring masama sa akin, walang ibang papalit sa akin, kundi ikaw lang. Wala kang lugar dito, kaya pwede ba umalis ka na lang? Nandito po ako, madam, bilang panganay na anak na lalaki ni Mr. President. Hayop ka. Ang kapal ng iyong pagmumuka. Kukumustahin ko ang aking ama. Hahayaan niyo akong pumasok. Protektahan kita. Pinapangako ko po, hindi ko kayo pababayaan. Papa, isang araw pagkatapos magkasakit ni Mr. President, pinuntahan ako ni Attorney Park, ang personal lawyer niya. Ibinigay niyang lahat. Ang stock shares ni Mr. President, stockholders list, seals at stamps. Ginawa niya yun. Takbo, tama na. Lokohan lang yan. Sumusobra ka na. Paano pamamahalaan ng isang walang pinag-aralan ang isang kumpanya? Ang totoo, hindi ko pa alam. Ako nang mag-aalaga sa kanya. Hindi pa ba sapat na kinuha mo na ang lahat ng para sa amin? Gusto mo pang tumira sa bahay ko? Ang sabi sa akin ni Attorney Park, may karapatan ako na tumira dito. Ngayon, ihanda nyo ng lugar na para sa akin. Babalik ako. Mahal na mahal kita. Ang puso ko'y iyong-iyo. Asahan mong maghihintay. Hindi ako magbabago. Asahan mong maghihintay sa'yo. Anong balak mo? Gusto mo na ikaw ang pumalit sa pwesto ng papa ko? Dahil yun ang hiniling niya sa akin. Bakit? Huwag ka na makialam para hindi na gumulo ang buhay mo. Bakit hindi ka na lang bumalik sa Palbong Bakery at gumawa ng tinapay? Gusto ko sana, kaya lang ipinasara ang Palbong Bakery. At 3 buwan silang hindi makakapagtinda. Kaya naisip ko na gumawa na lang ng tinapay sa kumpanya ni Mr. President. Gusto ko lang sa iyong ipaalam na magkaiba ang bakery at opisina. Ang paggawa ng tinapay para sa mga tao, ang layunin ng Gyosong at ng Palbong Bakery. Sa gagawin mo yan, sigurado masasaktan ka, Takbo. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, Matthew. Pero pipilitin kong kayanin hanggang sa huli. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari ito? 38% ang napunta sa kanya. Ibinigay niya lahat sa bastardong anak niya. Wala man lang siyang iniwan para kay Matthew. Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi ko rin alam. Na pinaghahandaan ding mabuti ni Conrad ang posibleng mangyari. Matalino talaga si Conrad. Pero paano niya nagawa na walang iwan kahit konti sa anak ko? Sandra, baka naman alam niya na hindi talaga niya anak si Matthew. Imposibleng mangyari yan. At paano naman niya yun malalaman? Noon pa man malamig na talaga ang pakikitungo niya kay Matthew. At ang ginawa niya ngayon, wala siyang iniwan na kahit ano para kay Matthew. Posibleng. Huwag ka na magsalita pa. Si Matthew ay anak niya. Anak namin siya.
lumabas na siya? Pero bakit? Hindi pa siya nagkakamalay at saka, delikado pang lagay niya, hindi ba? Sabi nila, desisyon yun ng asawa niya. May isa pa akong nalaman. May isang binata. Ang biglang dumating kagabi sa bahay nila para dalawin si Mr. President. Ang sabi niya, anak din daw siya ni President. Ang panganay na anak na lalaki. Totoo ba yan? Posible kaya na si Takbo ang dumating doon kagabi? Ang totoo, hindi ko alam kaya kukumpirmahin ko muna. Asikasuhin mo agad yan. Alam ko. Aalamin ko muna kung siya nga ang iyong anak. Itatawag ko agad sa'yo kapag sigurado na ako.